ang sasabihin ko kay Amy Marcos, that is not enough na manawagan ka na gumawa ng report. Because pag pinagawa mo ng report yan, gagawa yan ng kabulastugan. Sila ang gagawa ng fake news. Ang dapat na dinemand ni Amy Marcos is to undergo hair follicle test, yung mag-asawa. O yung buong pamilya. Yung mag-asawa at yung 3 anak. That's the call. Yan dapat ang igiit natin ngayon because this is a public issue. This is a public issue that Marcos has to face. Hindi pwede. Natandaan nyo, nung tinanong siya about hair follicle test, vehemently he denied, he dismissed the idea. Ayaw talaga niya. You know, sabi ng Supreme Court sa jurisprudence, a long line of cases. If you are guilty, you will refuse to, it's about flight from justice. You will refuse to take the opportunity to defend your name. But if you are innocent, kung inosente ka, you will take the first opportunity to prove that you are innocent. Babasahin ko lamang yung sinabi mismo ni Ayuse Claire sa isang press con kahapon. Sabi niya dito, kasi nagpakita po siya ng mga litrato kung saan nga po ang First Lady kasama niya si Secretary. Sabi niya, makikita po niyo sa screen na mayroong konsyerto. Ayan, may konsyerto para sa mga Filipino. Makikita din doon sa larawan si Secretary Cristina Frasco, March 8, ginanap hapon hanggang gabi. Paano daw masasabi ng mga obstructionist na ito, ng mga Facebook peddlers na ito, patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Dagdag pa niya, nandito naman po iyon sa Facebook na unang ginang, pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Filipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Ano pong reaksyon po ninyo? Okay, Kuya Adbar, Kuya Jay, mga kababayan. Tulad ng sinabi ko kanina, doon sa report, parang 1:30 ng umaga dumating yung emergency medical services. 1:30. Then, ang nalaman ko, 7 hours bago ni-report nila. So, 1:30, nung nire-revive siya ng hotel security services saka yung emergency medical services, patay na siya at that time. So, go back 7 hours before that. So, 1.5 plus 4.5. 5.5. So that would put it at 6:30 in the afternoon. 6:30 in the afternoon. Tama ba ako? 5.5 plus 1.5, 7. Yes, 6:30 ng hapon. Ang sabi ni Auntie Claire, wala hapon hanggang gabi. But the picture does not prove that she was there all alone. All along that time. Ang time frame here is 6:30 ng hapon hanggang 1:30 ng umaga. Yan yun. So, anong oras dumating si Lisa Marcos doon? Hindi nila sinabi. Did she stay there all the time? O nawala siya? O na-late siya nang pumunta? Hapon ang sabi nila. Pwedeng na-late, pwedeng lumabas. The picture does not prove. Alam naman natin yun, Kuya Jade, Kuya Admar, mga kababayan. The picture by itself does not prove she was there all the time. Opo. At yung video hubang tinutukoy po ninyo, yun po yung video na i-post sa social media na sumasayaw nga po itong si First Lady at kumakanta, itong si Tantoco. Tama ho ba? Yung I Will Survive. Yes, yun. Survive. Yun yung kinakanta nila. Ulihitin mo. I Will Survive. Si Tantoco hindi nag-survive. Hindi yun. There was a dinner. Pinadala yun sa akin eh. That was the night before, the night of the incident. There was a dinner na nandun si Lisa Marcos, nandun si Tantoco, if I recall correctly. Ibang video yun. Okay. Pero attorney, kung sakali man, hindi naman natin sinasabing si FL na, yung talagang dito, na mapatunayang kasama nga dito si First Lady Lisa Marcos ni Tantoco, may pananagutan ho ba si FL dito sa batas ng ating bansa? Well, ang nakikita ko dyan is the constitutional edict of accountability. Accountability ng Pangulo. And it goes the same for this person. Ito si Lisa Marcos. You're accountable to the people. Ngayon yung sabi ko hindi naman si Lisa ang inaakusahan dito. Pati si Marcos, di ba? There's an issue na he's cocaine addict, di ba? There's an issue and
It's legitimate. Merong testigo na nagpapatunay na nakita niya. Oh. So, alam nyo, di ba sa Constitution, we have this serious illness issue of the President that could call for constitutional succession. Now, if I remember, meron yung definition. Walang definition dito sa Pilipinas, but there's I think it's Cornell University, sa law school nila. There's a definition of serious illness. It means it requires hospitalization of more than 1 day. Yung rehabilitation is not 1 day. It's more than 1 day. So therefore, yung addiction ni Marcos would fall within the category of serious illness. We can argue that. So ngayon, if you are suffering that kind of serious illness, you have to be accountable to the people. You have to explain to the people. Ito na nga yung asawa mo, nagawit cocaine din. Oh. At the very least, ito public issue to na kailangan nilang sagutin. They have to prove na hindi totoo. And the only way to do that is publicly supervised hair follicle test. I said publicly supervised because hindi pwedeng sila lang ang pupunta sa ospital at magsasabing magpapatest sila ng hair follicle. Kilala ka itong mag-asawang to. They will do anything to get away from this mess. Kilala ko yan. Nakataba ko yan for 6 years. So, they will get out of this mess however way they can. Mamanipulahin nila yan. So, dapat, kung mag-hair follicle test, it has to be public and it has to be supervised. So, publicly supervised hair follicle test. It's not enough na hair follicle test. This is a public issue that Marcos has to face. Hindi pwedeng sabihin na walang karapatan ang tao na mag-demand ng hair follicle test. Sinabi yan ni Auntie Claire. Oh, sinabi niya ni Auntie Claire, wala daw karapatan ang taong bayan. Ang sarap mo sampalin para magising ka. The people has the right to demand that publicly supervised hair follicle test given this current na embroiled yung kanyang asawa on an issue involving, again, cocaine. Opo. Ang malaking problema lang dito, Attorney Glenn, dahil mismong ang Malacanang na po ang tumatanggi at nalilito ang mga kababayan natin kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Kasi sinasabi ng palasyo, fake. Itong mga report na ito. Pero yung mga impormasyon namang nakukuha po ninyo, sinasabing yun ang totoo. Yun ang katotohanan. At yung sinasabi ng palasyo, fake. So papaano po ngayon makombinse o papaano po natin masasabi, ma-educate ang ating mga kababayan patungkol po sa isyong ito? Hindi naman, Kuya Admar, Kuya Jade, mga kababayan, hindi pwedeng i-dismiss ng palasyo na fake news to. Alam nyo, March 8 namatay si Tantoco. And then, hindi nakauwi si Lisa Marcos sa Pilipinas. If, kung minasdan nyo ng maigi yan. Nung pumunta si Hegseth dito, yung US Defense Secretary, pumunta, si Marcos lang mag-isa ang humarap. At that time, wala si Lisa Marcos. Nandoon na hold for questioning the Beverly Hills Police Department. So, Lisa Marcos would not pass the opportunity na hindi siya makita with Defense Secretary Hegseth. Wala siya dito because she was not here, because she was there. Yan. That's a fact that can vouch na meron ngang issue dito. At hindi pwedeng i-dismiss yan ng palasyo. Tapos yung election day, pinakita silang picture na bumoto si Lisa Marcos doon sa Ilocos Norte. But before that, May 8, ang information ko, pumunta ng Amerika si Lisa. I think pinabalik siya doon. May 8, May 12 yung election. Pumunta siya doon, pinabalik siya doon, and then wala siya rito nung election day. Pero nung nakita ko yung picture na merong bumoto si Lisa, somebody pointed out to me, tumawag siya, sabi niya, Sir, picture yan, last to May 2022, nung naghalalan. Pinakita nila today, ni-recycle nila. Just to, you see, kailangan mo mag-recycle ng picture to prove something. Opo, opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, nagkomento din po yung kilalang abogado din po, yung Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon. Hingil nga po dito sa pagkamatay ni Tantoco. At kini-question nga niya yung mga panawagan na gumawa ng ang Malacanang report. Kasi si Senator Amy nanawagan na
dapat ay gumawa ng report ang Malacanang patungkol sa mga nangyari para magkaroon ng kalinawan yung ating mga kababayan na hindi dawit dito si First Lady Liza Marcos. Ano ho ba ang inyong komento po doon? Well, kung ako, ang sasabihin ko kay Amy Marcos, that is not enough na manawagan ka na gumawa ng report. Because pag pinagawa mo ng report yan, gagawa yan ng kabulastugan. Sila ang gagawa ng fake news. Ang dapat na dinemand ni Amy Marcos is to undergo hair follicle test, yung mag-asawa. O yung buong pamilya. Yung mag-asawa at yung 3 anak. That's the call. Yan dapat ang igiit natin ngayon because this is a public issue. This is a public issue that Marcos has to face. Hindi pwede. Natandaan nyo, nung tinanong siya about hair follicle test, vehemently he denied, he dismissed the idea. Ayaw talaga niya. You know, sabi ng Supreme Court sa jurisprudence, a long line of cases. If you are guilty, you will refuse to, it's about flight from justice. You will refuse to take the opportunity to defend your name. But if you are innocent, kung inosente ka, you will take the first opportunity to prove that you are innocent. So yun nga, if Marcos is innocent, Marcos Jr. is innocent of the charge na cocaine addict siya, he should have taken the first opportunity to undergo hair follicle test. The fact na nag-deny siya, vehemently mariin niyang dininay yun. Ayaw niyang magpa-drug test, hair follicle test. So that is equivalent to flight.